Nakakalungkot ang nangyaring insidente sa Tacloban. Pero kasabay ng lungkot, maraming bumabagabag sa isip ng bawat Pilipino. Kapag minor ang involved sa isang mabigat na krimen, sino nga ba talaga ang may pananagutan? Yung bata nga lang ba? O may bahagi rin yung mga magulang o yung mga nakatatandang dapat sana ay gumagabay sa kanila? Bilang magulang, hindi lang sapat na maibigay ang pagkain, tirahan o pag-aaral. Mahalaga rin na malaman kung sino ang kaibigan ng mga anak, ano ang mga ginagawa niya, o kung may pagbabago ba sa ugali na nangangailangan ng atensyon. Dahil dito, may mga nagsasabi na ibaba ang edad ng mga maaaring makulong para sa mga mabibigat na krimen. Ang paniniwala nila, dapat may pananagutan ang sino mang gumawa ng seryosong paglabag, anuman ang edad. May iba namang naniniwalang mas dapat pagtuunan ng pansin ang tamang paggabay, maagang intervention and rehabilitation para maiwasan ang ganitong pangyayari. May mga napapaisip din, kabataan pa nga ba ang pag-asa ng bayan? Ang sagot ko, oo. Pero ang mga kabataan, kailangan ng tamang paggabay, magandang impluensya, at responsableng matatanda sa paligid nila. Hindi sila lumalaki ng hiwalay sa pamilya, paaralan at komunidad. Kaya sa halip na magturo agad ng daliri, baka mas mahalagang tanungin natin, ano ang maaari nating gawin para hindi na maulit ang ganitong trahedya? Dahil sa huli, ang responsibilidad ng paghubog sa mga kabataan ay hindi lang nakaatang sa iisang tao. Bahagi rito ang pamilya, paaralan, komunidad at lipunan. At bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa pagbuo ng mas ligtas at mas responsableng kinabukasan. Ganon.